Tayo po ay nasa emphasis pa rin ng Christian education, kaya ang lahat po ng topic natin ay tungkol sa salita ng Panginoon. Thy word. Ayaw. Thy word. Okay. Ito po ang text natin. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Alam po ninyo, mga kapatid, in this portion of Psalm 119, the psalmist gives us evidences of his sincere purpose to live out the word of God. Dito po sa Psalm 119, ito pinakamahabang chapter sa book of the Bible. At nakapaloob po dito sa Psalm 119 ay patungkol ay sinabi ng psalmist na paulit-ulit that he has told us over and over that he loves the Word of God. Mahal po ba natin ang salita ng Panginoon? Gano'n natin ito kamahal? Okay. Makikita natin itong sumulat ng Psalm 119 kung paano niya minahal o minamahal at pinapahalagahan ang salita ng Panginoon at nagpakita siya at naghayag siya ng mga katibayan o evidences to prove that he really loves the Word of God. At hindi lamang minamahal niya ang salita ng Panginoon, kundi he told us over and over that he believes the Word of God. Siya ay naniniwala sa salita ng Panginoon. Naniniwala po ba tayo sa salita ng Panginoon? Amen. Amen. At hindi lamang yon, and he asked God to help him understand the Word of God. Hindi lamang mahal niya ang salita ng Panginoon, hindi lamang pinaniniwalaan niya, kundi ito ay hiniling niya sa Panginoon na ito ay kanyang maunawaan. Dapat sa ating buhay ay naunawaan natin yung ating binabasa. Amen. At hindi lamang yun, and he asked God to teach him the Word of God. Yan. At sa kanyang and he has ascribed at nagbigay siya ng glorious qualities to the Word of God, but in this passage, he is expressing his purpose to live out that Word. Not just say that he loves the Word, hindi lamang sinasabi niya na mahal niya ang salita ng Panginoon, but he shows that he loves the Word of God. Hindi lamang sinasabi niya na mahal niya ang salita ng Panginoon, kundi pinapakita niya sa kanyang buhay na mahal niya ang salita ng Panginoon. Not simply to say, I believe o naniniwala, but to respond to that profession of belief in the Word of God by what? Living out, by obeying the Word of God. Hindi lamang yung pinakikinggan, hindi lamang yung sasabihin na minamahal, hindi lamang sinasabing pinaniniwala ko, kundi ito ipinamumuhay ko pa ito. Ito ay sinusunod ko at pinamumuhay ko pa ito. Kaya nga ba, and the first evidence, ito ating pag-uusapan, ang unang katibayan na mahal niya ang salita ng Panginoon is, thy word is what? Number one, the rule of life. Ito yung batas ng buhay o alituntunin ng buhay. Ngayon, sinasabi doon sa ating verse 105, thy word is a lamp Thy word is a lamp.
Sensitive masyado. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Diba? May kanta yan eh, diba? Thy word is a lamp unto my feet and a lamp unto my path. Sa Tagalog, ganito yan. Salita mo'y isang tanglaw, sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Amen. Okay. Kaya sinabi niya itong the rule of life. The rule of life, kaya sinasabi nito, this is a declaration. Ito ay inihahayag niya that God's word is His rule of life. Ito yung batas sa aking buhay. Ito yung alituntunin ko sa buhay. And He walks by it in all His ways. At ito ay kanyang ginaganap o ginagawa sa kanyang buhay. At ito ay kasama niya sa kanyang paglalakbay, sa kanyang buhay dito sa lupa. Una nga, our love for the Word of God is shown by what? Shown by the way we live it. Kung mahal natin ang salita ng Panginoon, ipinapakita natin yan kung paano tayo mabubuhay. Amen? Paano natin tayo mabubuhay? Hindi lamang sa mabubuhay. And we, by the way, we pay heed to it. Kung paano na ito ating susundin sa ating buhay. Hindi lamang yun, kundi by the way, we live it out. Kung paano natin ipinapakita ito, ipinamumuhay natin ito sa ating buhay. At hindi lamang yun, the way we walk by it. Kung paano tayo lumalakad dito sa lupa, ipinamumuhay natin yung salita ng Panginoon. Amen. Amen. Okay. Jesus, noong panahon ni Jesus na yun, noong panahon ni Jesus, maraming mga religious leaders na who had a very high view of the Bible and of the scriptures. And Jesus on several occasions draws attention to that. And he what? Criticizes them for saying that they had a high view of God's word and yet getting their way around it. Ibig sabihin, sinasabi nila na pinapahalaga nila yung salita ng Panginoon. Yung mga religious leaders during the days of Jesus, sinusunod nila ang salita daw ng Panginoon. Pero ito ginagamit nila para sa pansarili nilang kapakanan lamang. Para sa pansariling kapakanan lamang. Kaya nga ba sinabi ng Panginoon sa kanila, dapat ipamuhay niya, hindi yung basta lamang sinasabi nyo. Ang sabi nga ng Panginoon sa kanila, be hearers and doers of the word. Hindi naman yung inyong manidinig, kundi ito'y ginagawa pa ninyo. O isinasakatuparan pa ninyo. Kaya nga ba, he criticized the leaders of his day for not understanding the essence of the Word of God. Kinikriticize ni Jesus Christ yung mga religious leaders kasi hindi nila naiintindihan yung kahalagahan ng salita ng Panginoon. Kaya nga ba sinabi ni Jesus Christ, sinasaliksik ninyo ang buong kasulatan na sa pag-asa ninyo na makikita ninyo na mayroong buhay na walang hanggan. Subalit, sinasabi niya ang nakasulat niyan ay patungkol sa akin. Ibig sabihin, makikita ninyo diyan sa kasulatan kung sino si Jesus Christ. Makikilala niyo si Jesus Christ na siya ang magbibigay sa inyo ng eternal life. Ng eternal life.
Kaya nga ba, hindi lamang yun, he criticizes them for often trying to find loopholes in the word so they don't actually have to obey it. Sabihin, mahanap sila ng butas o yung kamalian ng salita ng Panginoon para na noon ay hindi nila ito sundin at hindi nila ito isa katuparan sa kanilang buhay. Kaya nga ba mga kapatid, napakahalaga sa ating buhay yung salita ng Panginoong Jesucristo. The psalmist is reminding us here that the way that we should show love for God's word is by living it out and paying heed to it by walking by it, by living at it. Dahil sa ganito, mangyayari na sa ating mga kapatid. Love to the Word and esteem for the Word. Ibig sabihin, ang pagmamahal mo sa salita ng Diyos at pagpapahalaga mo sa salita ng Diyos ay our best evidence by making practical use of it in a man's conversation. In a man's conversation. Dahil ito ay mahalaga sa atin. Dahil sinasabi the man's conversation, sapagkat sinasabi na conversation is the way that you live your whole life. Conversation is the way that you live your whole life. Sa iyong pakikipag-usap, makikita mo na ipamumuhay mo ang iyong buong kabuhay, ang iyong buong buhay. Sa iyong pakikipag-usap, nakikilala ka. Nakikilala ka kung ikaw ay mabuting tao sa pamamagitan ng iyong pakikipag-usap. Nakikilala ka kung ikaw ay madayang tao sa pamamagitan ng iyong pakikipag-usap. Amen? Amen. Dahil makikilala ka sa pamamagitan ng iyong pakikipag-usap sa iyong kapwa-tao. Kaya para ikaw ay makilala, makipag-usap ka. Para hindi ka makilala, huwag kang magsalita. Ang iyong pag-stay dito sa Hong Kong ay nadidetermine yan sa pakikipag-usap mo sa iyong employer. Pagka-harsh ka sa iyong employer, ano mangyayari sa iyo? Uwi. Back home. Kung mabuti ka makipag-usap sa iyong employer, you stay. Ngayon, paano ka makipag-usap sa iyong mga mahal sa buhay sa Pilipinas? Paano? Magiliw ba? O hindi? Magaspang ba? O pino? Depende yan. Pagka nag-a-apply ka ng trabaho, ang iyong pananalita ay dapat na maging maayos para ikaw ay matanggap sa trabaho. Kasi kung magaspang ang iyong ugali, hindi ka matatanggap sa iyong trabaho. Kaya conversation is the way that you live your whole life. Paano ka makikitungo sa iyong asawa? Mahal mo ba ang iyong asawa? Ipakita mo ang iyong pagmamahal sa iyong asawa kung kasama mo pa. Ang ibig sabihin nun, ang inyong pagsasama mag-asawa ay depende sa inyong pag-uusap. Kung hindi maganda ang inyong usapan, ay hindi magiging maganda ang inyong relasyon. Hindi ba?
conversation is the way that you live your whole life. Kaya kinakailangan sa conversation mo, dala mo ang salita ng Panginoon. Amen. Sa conversation, kinakailangan hawak mo ang salita ng Panginoon. Ano sinasabi sa Romans chapter 12, verse 1 and 2? Ano sabi doon? Ang sabi doon ay ganito. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove that is good and acceptable and perfect will of God. Ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun ay Paul saying, don't live in conformity with this world. Huwag kang makiayon dito sa takbo na sanlibutan. Live in conformity to in God's word. Live in conformity with God's word. Ipamuhay mo yung salita ng Panginoon, hindi yung sa sanlibutan. Sapagkat hindi yun nagiging kalugod-dugod sa harapan ng Diyos. At hindi lamang yun, so that by testing, you may discern what is the will of God. Sa pamamagitan nun, makikita mo sa iyong buhay yung kalooban ng Panginoon. Amen? Amen. Amen. Okay. Pangalawa, we should conform to the Word of God. We should conform to the Word of God. Ano sinasabi sa verse 106? Sinasabi, I have taken an oath and confirm it that I will follow your righteous laws. Ibig sabihin nun, ako ay nangangako at gagawin ko. Pagka ikaw ay nangako, ito ay yung gagawin. Amen. So, walang sumagot. Okay. What he is saying here actually explains what we are doing when we take our vows. When we take our vows. Sino rito may mga asawa ka sa kanila? Yeah. Nung kayo kinasal, nagpagitan kayo ng vows. Ang sabi nyo, from richer unto poorer, to sickness and in health, for better or for better or for worse, till death do you part. Yan ang inyong pangako sa isa't isa. Yan ang pangako ninyo. Kasi pagka hindi mo pinangako yan, hindi matutuloy ang kasal. Di ba? Tama ba? Mali? O yan. Kaya kailangan meron kang vows. Pagka ikaw ay papasok na rito sa FBMC bilang miyembro, meron ka rin vows. Meron kang baptismal vows. Di ba? May mga pinautisman, di ba? Kaya meron kayong sinumpaan dito. Pagkatapos, pagka ikaw naging miyembro dito ng church, every third Sunday, meron kang renewal of vows. Yung church covenant. Nire-remind yan. Ibig sabihin nun, what we are doing when we take our vows. Anong ginagawa natin pagka tayo ay when we take our vows? Alam niyo, hindi biro-biroan nyo ikaw ay manunumpa. Sapagkat pagka ikaw ay nanumpa, kinakailangan gawin mo. Dahil sa ganito mangyayari. In those vows, we are announcing a special resolve to God
to keep His word. Doon sa ating mga ipinangako na yun. Tayo ay nangangako, we are announcing a special result. Nangangako tayo sa Diyos to keep His word. To keep His word. And those vows would be wrong if we were vowing to do something that was not according with God's word. Nagiging mali lamang ang vow na yan, kung yung pangako na yan, kung ito ay hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. Hindi sang-ayon sa salita ng Panginoon. Kinakailangan pagka magkakaroon ka ng vow, ito in accordance with the Word of God. And those vows would be wrong if we were vowing to do something that we have no capacity to do. Mga ngako ko sa inyo, kayo, bawat miyembro dito ay bibigyan ko ng tigi $1,000,000. Wow! Wala akong kapasidad para gawin yan. It is wrong. Yan ay maling pangako. O sasabihin pa ng lalaki, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan, huwag lang sa Ubando. Bakit? Bakit sa Ubando? Kasi marami akong kakilala sa Ubando. Kaya hindi kita pakakasalan doon. Mali. Pagka mali pagka hindi mo kaya ang iyong ipinapangako, huwag ka na lang mangako. Kasi sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo ay ganito. Ano ang sabi ng Panginoong Jesucristo? Simply let your yes be yes, and your no be no. Anything beyond this comes from the evil one. Ito kasi verse na ito, maraming mga tao nagkakamali rito. Sinasabi nila na, huwag ka na lang mangako kasi hindi mo naman. Kung yes or no, no. Huwag ka na lang mangako. Hindi po pwede yun. Kailangan talaga may vow ka. Meron ka talagang pinapangako. At dapat yung ipinapangako mo ay dapat na kaya mong gawin. Kaya nasabi nung psalmist na ito, I have taken a vow, I have taken a note and confirm it. Ako ay nangangako at ito ay gagawin ko. Sapagkat pagka ikaw ay nangako, kinakailangan hindi tumapako. At ito ay dapat na ito itugdin mo. Ngayon, when we are announcing a special vow or resolve dependent upon the grace of God and the help of the Holy Spirit to do something that God calls us to do in the Word, it actually helps us to be faithful to the Word of God. Ikaw mo na ako, sasabihin mo, ako ay a-attend na every Sunday dito sa church. Pwede mo ipangako yan. Pero maraming Kristiyano ay ipangako yan. Kasi pag may dumating na opportunity sa labas, hindi siya maka-attend. Kaya yung pangako niya ay napapako. Pero sa tulong ng ating Panginoon, with the grace of God, and with the help of the Holy Spirit, yung ating vows na yan ay dapat natin tukdin at sundin. Kung ikaw magpe-pledge, sasabihin mo, ako magpe-pledge sa mission, you have to do it. Meron ka namang kapasidad para gawin yan eh. Di ba? Ngayon, hindi ka naman pinipilit yan. Hindi ka naman pinipilit. Ikaw ay magkukusang loob para ikaw ay gumawa ng pangako. But you have to do it because pinangako mo yan. Hindi mo pinangako sa tao yan, kundi yan pinangako mo sa Diyos. Amen. Ngayon, pwede mo rin pangako na pangako mo sa Kanya, maglilingkod ako sa iyo, Panginoon. Madalas nangyayari ito eh. Maglilingkod ako sa iyo, Panginoon, pagka pinagaling mo ang aking nanay. Gumaling yung nanay. Ano nangyari?
Nakalimutan na yung vows. Ibig sabihin, kaya mo naman gawin yan, bakit hindi? Bakit kinakailangan mo pang may kondisyon ka pa sa Panginoon? Hindi mo na kinakailangan kondisyon pa sa Panginoon. Gawin mo na. Kung gusto mo maglingkod sa Panginoon, maglingkod ka without any condition. You have to make a vow. At pagka gumawa ka ng vow, ito ay panalangin sa Panginoon na ito ay tulungan ka ng Panginoon para magawa mo at matupad mo ang vows na ito. And I now resolve. Ang sabihin mo sa sarili mo ay ganito. I now resolve and promise in humble reliance upon the grace of the Holy Spirit that I will live as become a follower of the Lord Jesus Christ. Mahirap bang gawin yan? Sa palagay mo? Mahirap bang gawin yan? Sino nagsasabing mahirap gawin yan? Taas ang kamay. Sino nagsasabing kaya niya gawin yan? Taas ang kamay. Wala. Walang tao rito. Pero sinasabi niyan na I resolve and promise in humble reliance upon the grace of the Holy Spirit that I will live as becomes a follower of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Itong sumulat ng Psalm 119, gumawa siya ng oath, gumawa siya ng promise, pero ito ay kanyang kino-confirm at sinasabi niya, ito ay gagawin ko. Kung mahal niya ang salita ng Panginoon, nag-take siya ng oath at ito ay kanyang gagawin. Number 3, determined to look to God's Word. Ang sabi doon sa verse 107, ay ganito, I have suffered much, preserve my life, O Lord, according to thy word. According to thy word. Ang sinasabi dito, he says that he is determined only to look to God's word for life when he is under affliction. Kung kahit na anong mangyari sa kanya, ay hahanapin niya yung salita ng Panginoon. I am severely afflicted, and I will get myself out of this way. Ito madalas na sinasabi ng mga tao na wala sa Panginoon. Sinasabi, I am severely afflicted and I will get myself out of this in any way I can. Ano ang sagot diyan? No way. No way. Sapagkat ito ang dapat mong gawin. I am severely afflicted. Give me life, Lord, according to your word. According to your word. At, amen. He is not denying the use of means by what he is saying in this. I am not looking for my rescue anywhere but from you, O Lord. Hindi niya dinideny na meron siya pangangailan niya, pero sa kawakas-wakasan, ang rescue niya ay galing din sa Panginoon. I'm not going to devise a self-rescue plan that's not based on your word. I'm looking to you, God. My trust is not on chariots or horses. My trust is not in something outside of your word. My trust is in your word. Yun lamang. And I know that this is my Father's world. I know that you care for me. I know that your word is true. I'm looking to your word, O Lord.
for relief in my severe affliction. Sa Kanya lang nakatuon ang lahat-lahat ng bagay para ma-rescue, para ma-resolve niya ang kanyang kung ano man yung affliction na yun, kung ano man yung problema na yun. Sapagkat pag may problema ka, sa Panginoon ka lalapit, hindi sa tao. Amen. Okay, number 4 na tayo. Delighted in worship and God's Word. Ano sabi na sa verse 108? Accept, O Lord, the willing praise of my mouth, and teach me your laws. Mga kapatid, here, he is announcing his delight in worship. Many people, tingnan nyo many people approach their religion the way they do a cold bath. Marami mga tao raw ang lumalapit sa kanilang relihiyon, ginagampanan yung kanilang relihiyon, para bang sila ay naliligo lamang ng malamig na tubig. Parang naliligo lamang ng malamig na tubig. They might think it's good for them. Iniisip nila na mabuti yun, but they're not looking forward to it. Pero hindi naman nila hinahanap yun. And they're surely glad when it is all over. Maraming mga tao na pupunta dito para bang naliligo lamang sila ng malamig na tubig. Na para bang kailangan nila ito. Pagka kasi naliligo ka ng malamig na tubig, ano ang feeling mo? Ginhawa. Ano ang feeling mo? Ang feeling mo, gusto mo nang matapos. Dahil malamig. Ganon din, maraming mga pumupunta rito sa church na parang naliligo ng malamig na tubig na gusto nang matapos. Dahil nilalamig na. Naiinit na. Ang tagal naman. Ang haba naman ng sermon. Walang kakwenta-kwenta naman yung pinag-uusapan dyan. Kaya dapat matapos na. At pagka natapos na, ay salamat, natapos din! But he said, that's not the way the true believer approaches Christianity. It's something that you delight in. Amen. Alam niyo mga kapatid, pagka ikaw pupunta rito, ikaw ay dapat masaya kang pupunta dito. Amen. You are delighted Excited. to worship God. Amen. Kasi mga kapatid, nobody force you to come to the church. Meron bang kumanadkad sa inyo papunta dito? Meron bang kumanadkad sa inyo dito? Meron ba nagsabi sa inyo, ay bibigyan kita ng, umatay ka, pahiramin kita ng $500? Nobody force you to offer sacrifice of praise. Walang nagsasabi sa iyo, oy, dumukot ka diyan para malapit na ang offering bag. Dumukot ka para magbigay ka. Meron ba nagsasabi sa inyo ng ganyan? Wala. Kasi sabi ng Panginoon, God loves a cheerful giver. If you're here, you're being taught by the Word of God. Pagka nandito ka, tinuturuan ka ng salita ng Panginoon. Meron ba tayong pinag-usapan dito hindi salita ng Panginoon? If you're in the worship, you're hearing the Word of God. If you're in worship, you hear the gospel preached. Wala ka naman ibang mapapakinggan ng ganito, kundi dito sa church lamang.
Eh, pumunta ka sa sabungan, di ba ang mapag-uusapan nyo doon? May Kristo nga doon, pero hindi ba yung ibang Kristo natin doon? And masobrahan ng pindot. Pagka ikaw ay nandito sa church, you are being taught by the Word of God. Dahil sa gusto ng Panginoon na ang mga Kristiyano ay nagkakatipon-tipon. Ang sabi nga, huwag niyo kalilimutan ang pagtitipon na gaya ng ginagawa ng ilan. Na sa halip ay magpalakasan kayo ng loob, palakasan kayo sa isa't isa. Lalo higit na nakikita ninyo malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Amen. And next, refusing to forget God's Word. Verse 109, though I constantly take my life in my hands, I will not forget your law. Lapit na matapos, 109 eh. The psalmist is saying his decision is to heed God's word, come what may, even the loss of his life. Kahit na anong mangyayari, ay susundin niya ang salita ng Panginoon. I hold my life in my hand continually, but I do not forget your laws. That will become more and more timely for us as the world becomes more and more hostile to God's truth. Will we hold our lives in our hands and refuse to forget God's word, or will we hold God's word in our hands loosely and refuse to let go of our lives? Alin doon ang pipiliin mo? Will we hold our lives in our hands and refuse to forget God's word, or will we hold God's word in our hands loosely and refuse to let go of our lives? Alin ang pipiliin mo? Ikaw ang magdidesisyon sa buhay mo. Pero ang sabi ng psalmist, I will not forget God's word kahit na anong mangyari sa aking buhay. Amen. Amen. Okay. Ang sabi nga ng ating Panginoon Jesucristo, for whosoever wants to save his life will lose it, but whosoever loses his life for me will save it. Okay. Sunod, danger defying loyalty to God's word. Ito maganda. The wicked have set a snare for me, but have not strayed from your precepts or from your word. Okay. The psalmist here is announcing a danger defying loyalty to God's word. You see the predicament. The wicked have laid a trap for him. Nakita niyo yung mahirap na sitwasyon na yung kanyang mga kaaway o yung mga masasama ay naghanda ng patibong para sa kanya. If he hangs on to God's word, their plan is for him to forfeit his life. If he hangs on to his life, their plan is for him to forfeit God's word. They put him in a place where he faced with a conundrum o yung magugulong sitwasyon, conundrum, magugulong sitwasyon. Ibig sabihin na you are faced with a dilemma. Merong patibong. Merong patibong na nakahanda para sa iyo. If he hangs on to God's word, their plan is for him to forfeit his life. If he hangs on to his life, their plan is for him to forfeit God's word. Ibig sabihin ng mga kapatid,
kung ikaw ay merong patibong dyan, sinasabi, merong mga pangyayari na nakakompromise ang mga Kristiyano. Nakakompromise ang mga Kristiyano at nangyayari na nakakapagbitil ng hindi magandang desisyon. Katulad na lamang na ikaw ay a-attend ka ng linggo at meron nag-alok sa iyo ng magandang part-time alauna ng hapon, linggo. Alauna ng hapon hanggang alas 5. Salbahe talaga yan. Tukso na yan. Anong gagawin mo? Ngayon, bibigyan kita ng $500. Gagawin mo lang yung part-time na yan. 1 to 5. Sunday. Anong gagawin mo? Will you hold on to God's word? Or will you hold on to your dear life? Kailangan mo. Anong gagawin mo? Oo, tama. Sasabihin na ibang Kristyano, kumali mo na, atin na lang sa isang linggo. Katulad na lamang nung meron sa magandang pelikula, yung Chariots of Fire, na kung saan yung isang British Christian siya ay isang Kristiyano na nakalahok sa Olympics at tatakbo siya. Siya ang star player ng Britain at siya ay tatakbo. At siya ay pinatatakbo ng araw ng linggo. At siya lang ang inaasahan. Pati ang hari ng Inglaterra ay nagsabi sa kanya na tumakbo ka na. Anong ginawa niya? Hindi siya tumakbo. At ang ginawa niya ay umattend siya ng Sunday worship service. Kaya bang gawin yun? Kaya bang gawin yun? Ipagpalit mo, pati yung hari na mismo nagsasabi sa iyo na tumakbo ka na, alang-alang sa iyong bayan. Pero ito ay hindi niya kinompromise yung kanyang pagiging Kristiyano. At meron tayong mga kapatiran na nakokompromise dahil sa pagka inaalo ka ng boss mo ng alak, inimin mo para mabigyan ka ng magandang promotion. Marami mga ganyan. Ay isang shot lang naman po, pwede na. Kaya nga, if he hangs on to God's word, their plan is for him to forfeit his life. If he hangs on to his life, their plan is to forfeit God's word. Pagka ginawa mo yun, ay ganyan lang pala yan. Mga Kristiyano yun. Nakukuha, nababayaran din pala yan. Mukhang pera din pala yan. Napoporpit yung salita ng Panginoon na nandun sa iyong buhay. Napoporpit. Kaya they put him in a place where he's faced with a conundrum o magulong sitwasyon. And he said, I will not stray from your precepts when the wicked set a trap for me. It is usual with the persecutors to make acts and statutes and to broach some danger one or another, which shall either force the godly to go off the right way of obedience to God's word or to fall in the snare. The godly must hold on to the royal way
of God's command. Dapat ang mga mananampalataya ay manindigan kung meron man yan ganyang pagsulok na nakakaharapin. Katulad nung psalmist, naghanda sila ng patibong, pero ang salita ng Panginoon ang aking pinagtitiwalaan. Amen. Okay. Joy from the promised heritage found in God's Word. Number 7 tayo. Your testimonies are my heritage forever, for they are the joy of my heart. Mga kapatid, the Word of God, believe, ang salita ng Panginoon na pinaniniwalaan is the surest riches of the saints, which when all other things fail, maintains and upholds their right to God and eternal life. Ito yung magandang pamana sa ating buhay. The felt benefit of the Word of God furnishes spiritual life, comfort, peace, and strength. The greatest error of most who profess the true religion is that they do not make enough of it. Ito yung greatest error na nagagawa ng maraming mga religious, nagpapahayag na sila ay tunay na Kristiyano, that they do not make enough of it. Para bang lugi sila. Lugi. Kuminsan kasi nangyayari sa mga Kristiyano yung ganyan eh. Matagal na akong Kristiyano pero wala pa rin nangyayari sa akin. Lugi. 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 Kaya nangyayari, they don't feel to the bone that God's testimonies are their heritage forever and that they are the joy of their heart. Hindi nila ma-feel, hindi nila maramdaman sagad sa buto yung patotoo ng Diyos sa kanila ay ito ay pamana na magpakailanman. At ito ay nabibigay ng kagalakan sa kanilang puso. They do not take their deepest joy in the heritage promised to them in God's Word. They do not habitually feel that God's favor is enough to compensate for all losses, that His Word is a heritage sufficient to all the ends of happy existence, even if we have nothing else, and that we may be glad in the promises, even if providences seem to be against us. Kuminsan kasi nangyayari sa buhay ng Kristiyano, parang aping-api, parang luging-lugi, para bang iba ikinukumpara mo yung sarili mo doon sa mga nagtatagumpay. Mabuti pa yung mga taong di mananampalataya na yun. Magaganda mga kalagayan ng buhay nila. Dekotse pa sila. Magaganda mga kanilang kasuotan. Sarap ang mga kinakain nila. Pero tingnan ninyo. At the end of life, pagka natapos ang buhay, at the end of life, we don't want to have everything but Christ. We would rather have nothing but what? Christ. Sapagkat yung mga nakikita natin na magagandang kasuotan, magagandang mga bahay, magagarbo kanilang mga kasuotan at magaganda, marami sila mga kotse, kung ano pang mga kayamanan na sa kanila. At the end of life, saan sila pupunta? Meron na silang Kristo sa kanilang buhay? Wala. Saan ang punta nila?
Saan napunta nila? Makakasama ba sa buhay na walang ganyan? Hindi! Hindi. What a tragedy it would be at the end of life to have everything but Christ. But Christ. What a victory it would be to have nothing but Christ. Amen. Kaya ito yung magandang pamana sa bawat isa sa atin. Hindi ka lugi kung ikaw Kristiyano. Ikaw ay lugi, hindi ka lugi. Ang sabi nga, but for me, to live is Christ, but to die is gain. Doon sa mga hindi mananampalataya, yung kamatayan, ito'y loss sa kanila because they will perish in everlasting fire. Oo nga, maganda ang kanilang kalagayan sa buhay na ito, sa mundo na ito, pero ito'y temporary lang. Hindi ito pang eternity. Amen? Amen. And lastly, a determination and aspiration to finish the race. Alam niyo, nandito tayo sa takbuhin ng ating buhay at kailangan determinante tayo at inaasam natin na tayo ay matapos natin ang takbuhin na ito. And my heart is set on keeping your decrees to the very end. To the very end. Hanggang sa wakas. Ang sabi nga, nung mga Bisaya na kasama ko noon sa Mindanao, sustainer. Alam ba niyo yun? Sustainer. This is a determination and aspiration to go on in the Word to finish the race. There are two things that characterizes true piety. Ano yung piety? Yung kabanalan, yung buhay. True piety is hardy and true piety holds on. Ang tunay na kabanalan ay mahirap, napakahirap. At ito ay nagtatagal. True piety is not just sort of an outward formal expression. Hindi ito nakikita sa kasuotan lamang. Hindi nakikita ito doon sa panlabas na kaanyuan lamang. It resides in and emanates from a heart that is set on God, that believes God, that trusts God, that loves God, that desires God, that treasures God. It's hardy and it hangs on. Yung true piety, yung tunay na kabanalan, ito ay nandito sa loob ng tao. Nasa loob na isang Kristiyano. Hindi ito nakikita sa panlabas na kaanyuan lamang. Nakikita ito sa puso na nakatukon sa Diyos, na naniniwala sa Diyos, na nagtitiwala sa Diyos, na nagmamahal sa Diyos, na umaasam sa Diyos, at ang kanyang kayamanan ay sa Diyos. It's hardy and it hangs on. Ang sabi nga, it hangs on. Ito ay pangwakas. Mula naging Kristiyano hanggang sa dumating yung pagkakataon mo na ikaw ay kunin ng Panginoon. Anong sabi ni Pablo nung huling araw niya? Ang sabi ni Pablo nung huling araw niya, ang sabi niya, I have fought the good fight. I have fought the good fight. Nakipaglaban ako. Ibig sabihin, ipinaglaban ko ang katwiran ng ating Panginoon Jesucristo. I have finished the race. I have kept the faith. I have kept the faith. Kaya ba natin sabihin yan pagdating ng araw? Nasasabihin natin, I have
I have fought a good fight sometimes. I have finished the race lastly. Nung natapos ang karera, ikaw ay kahuli-hulihan. I have fought a good fight. Madalas sumusuko ka. Madalas, ayoko na. Masasabi ba yan sa iyong sarili pagdating ng araw na I have fought a good fight, I have finished the race, I have kept the faith. I have kept the faith. In all these ways, he evidences that he really does love the Word by aspiring to live it out in all of life. Pinakita ng psalmist na talagang pinatibayan niya sa kanyang sarili. Nagbigay siya ng katibayan na talagang mahal niya ang salita ng Panginoon at ito ay pinamumuhay niya. May we do as well by God's grace. Amen. Sana all. Amen. 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 Glory to God.